Yes, again, alright mga minamahal. Tatay mo karton. Tatay mo karton. Ipinaso. Diyan sa garapon. Ay nako, kanina ko pa yan tinitingnan niyang sayaw na yan eh. Oo. Viral kasi yung dance step na yan mga minamahal sa TikTok. Kahit nga din po sa Facebook, talagang viral po yung yung dance na yan. Nung nakarang araw yung Tatay Diggy doon sa ICC, hindi na makauwi because you see. Ay nako. So ito na naman tayo. Oo. So ano nga ba yung pag-uusapan natin? Tungkol nga po dito sa mahaba na daw yung buhok ng tatay ninyo. Oo. Oy, tatay niyo yan na. Hindi ko tatay yan. Tatay nyo. So, pag-usapan natin. Sabi kasi ni Pulong, long hair na siya. Dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan yung sabi ni Pulong, long hair na siya. Tapos may nag-send sa akin ng picture, mga minamahal. Tingnan nyo to. Ganyan ba yung itsura ni Digong na long hair? Uy, tarantado yung nag-send sa akin. Ito, panyeta ka. Wala akong balak mag-content, pero dahil sa sinend mo. Ko. Anyway, mga minamahal. So, para kahit papaano magkaroon din naman ng sigla, ng laman, ng knowledge, or, seryosong usapan itong ating content. Pag-usapan natin to. So, we need a full transparency. Diba sabi nyo, long hair na itong si former President Duterte. At lagi niyong ini-insist na merong sakit, lagi niyong ini-insist na payat, itong si former President Duterte. So, kung gusto niyong mapatunayan yan sa taong bayan na si Digong ay payat, si Digong ay long hair, diba? Ano pa ba? Skinny, yun nga, payat, kumbaga parang sobrang stress. Kung gusto nyong patunayan yan sa mamamayang Pilipino, bakit hindi ilabas itong si former President Duterte? Bakit ninyo dinidelayed? Nang dinidelayed na makita namin, sa hearing kapag pinatawag itong si former President Duterte. Recently, noong December, diba? Tama ba ako? December, if I'm not mistaken. December or November. Meron silang hearing, yung ICC. May choice si Digong na dumalo. Pero ano yung ginawa niya? Ang pinapunta lang ninyo ay yung lawyer na si Kaufman. So, paano natin masasabi na itong si Tatay Diggy, si Tatay Diggy ay long hair na, payat, ano pa ba mga minamahal, skinny at sobrang stress. Kasi nakakapagtaka, kung payat, itong si former President Duterte, at saka kung nagkakaroon na siya ng amnesia, bakit nakakapagkomento pa siya sa eksenang ganap dito sa ating bayan? And mga minamahal, as we grow older, diba? Kapag nagkakaroon tayo ng age, it's a natural phenomenon na maging skinny type tayo, magkaroon ng yung tighten ng skin, malusen yung skin natin, magkakaroon tayo ng kulubot. Natural lang naman yun sa mga tumatanda. At natural naman talaga sa tumatanda ang nakakalimot. 'Di ba? Pero hindi ibig sabihin na yun ay sakit. Kung talagang mahal ninyo si former President Duterte, bakit hindi nyo siya paharapin? Ba't dinidelayed nyo? Okay, may sakit daw, another 120 days na naman. Every time na sinasabi ninyo at ng lawyer nyo, 'di ba? VP Sara Duterte na itong tatay ninyo may sakit na didelayed ng 120 days. So, sumatotal kulang-kulang 4 na buwan. Diba? So, yan, pag dinilayed ninyo ng dinilayed tapos yung reasoning ninyo is may sakit, parang napaka-unfair naman kay former President Duterte. Even na nagsalita na yung International Criminal Court na able to fit naman daw itong si former President Duterte. So, ba't nyo ini-insist na may sakit? Para nang ma-delayed ng ma-delayed? Hanggang paabutin niya ng election. Kasi ganito lang naman yan Pwede nilang gamitin si former President Duterte at sabihin na ganito.
si Digong ang magiging reason kung bakit maaawa ang mamamayang Pilipino kay VP Sara Duterte. Pwede nilang gamitin sa kampanya itong si former President Duterte. At the same time, pwedeng kumita na kumita itong kanilang attorney na si Nicholas Kaufman sa kanilang bayad. Wala namang pakialam sa bayad eh. Ang kailangan nilang makabalik sa pwesto. So, kailangan nilang magpaawa effects. Diba mga minamahal, kailangan na naman nilang magpaawa effects dito nga po sa mga tama, oo, sa sambayan ng Pilipino. Oo, para magkaroon sila ng simpatya. Kasi diyan sila magaling eh. Pero tapos na ang mamamayang Pilipino sa mga paawa effects na yan. Meron na tayong internet, kaya nating mag-research, di ba mga minamahal? Anyway, kung long hair na, itong si former President Duterte, yung pinapalabas ninyo, so what? Di ba kung long hair na? Di ba mga minamahal? Rockstar ba siya? Diba? Anyway, looking forward, fashion icon, diba? Itong si former President Duterte. Eh, di kung long hair, ano namang point nyo dyan? Ano namang masama kung long hair? Diba? Kung kaya naman nilang ikwento na ang buhok ni former President Duterte ay mahaba, bakit hindi na lang nila ipakita? Diba? Si former President Duterte sa maraming mamamayang Pilipino. Kasi parang ginagawa nila pag-iwas, pagtago. Tapos mayroon silang narrative na gustong isulong at gustong ipalabas sa mamamayang Pilipino. Ngayon, ang ending nito, mga minamahal, mas lalo tuloy nilang ginagawang kahina-hina ang sitwasyon ni former President Duterte. Hindi ko nga alam kung malulungkot ako or maaawa or anything else. Kasi dati pag sinabing Rodrigo Duterte, ibig sabihin nun, mga minamahal, malakas, may presensya, may tapang, bigat ng pangalan. Pero ngayon, parang ginagawa na nilang comedy. Minsan, ginagawa pa nilang yung paawa effect, di ba? Long hair na daw siya, may sakit, di ba? Pero real talk mga minamahal, this is not funny anymore. Hindi to meme, hindi to FB jokes. We are talking about former President Duterte. Siyempre, Digong is one of the unforgettable person dito sa bansang Pilipinas because he held the highest power in this country. 'Di ba? Meron siyang historical responsibility. May mga issue siya na dapat niyang kailangang panagutan at may mga tanong siya na dapat sagutin, 'di ba? Dito nga po sa international arena. Pero imbis na 'di ba harapin, pinagtatakpan, pinapalambot at ginagawang biro ito ng kanyang mga anak, 'di ba? So, kung payat man, kung may sakit man, 'di ba? Bakit hindi na lang ipakita at diretsong humarap sa publiko? Hindi pala stable yung kondisyon, bakit sinasabi ng ICC na able to fit naman daw itong si Digong? 'Di ba? So, huwag niyo na kaming lokohin. We need a truth, we need a full transparency, and also respect for the people. 'Di ba? So, hindi dapat nating gawing clown show ang mga ganitong usapan. Kung meron man dapat ipakita, then it must be show. 'Di ba? Kung meron man dapat harapin, dapat harapin. At kung meron man dapat sagutin, dapat sagutin. So, kung may respeto sila sa sambayan ng Pilipino, dapat hindi nila tinatago, 'di ba? At tinatrato bilang tanga itong si former President Duterte. So, I think kung payat man siya, deserve niya yun. Baka nag-healthy living or diet itong si former President Duterte. Anyway, mga minamahal, tatay mo karton. It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell for more updates.